o ma-delay nila. Di ba? Nagsalita na po si Batorni, mga kababayan. Impeachment shall dismiss daw po. Na sinubukang pigilan ni Ontiveros. Matapos isuspinde ang sesyon, sinubukang i-move ni Ontiveros na wag munang magpamosyon at magpasalita matapos ni De La Rosa. Kasi nga po, ang tunay na pakay diyan sa sesyon na yan, mga bossing, ano po, makapanumpa sila. Ang pakay naman po nung block ni Duterte o yung mga kampon ni Duterte, mga bossing, patagalin at ubusin ng oras. Dahil nakabinbin pa rin ang dapat sanay panunumpa nila bilang senator judges. Alinsunod sa napagkasunduan nilang motion isang araw bago iyon. Paliwanag ni Senator Joel, lagi raw siyang natatanong sa... Ayan, lagi natatanong. Matalino, mga kababayan. Nakikita naman natin kay Senator Joel Villanueva, matalino. Pero, hindi naman ang nakita natin doon parang si Amy Marcos. Ano ba? Paano ba? Ganito ba? No? Nakita natin yung pag-utos niya. Ikaw na lumapit doon, no? Mag-point of order ka, no? Mag-point of order ka na. Para tumigil na siya. Yun mismo yung sinabi. Mag-point of order ka na para tumigil na siya. As a former majority leader, the floor at nag-procedural question. Hindi pala binasa. As a former motion isang araw bago iyon. Paliwanag ni Senator Joel. As a former majority leader, lagi akong natatanong sa floor, no? Even sila minority leader, Coco, nagtatanong sa akin. This time, it's a question of procedure. And Senator Amy is asking me if there's a live motion. Ewan natin kung maniniwala ang sambayan ng Pilipino dyan. Di ba? Sa paliwanag mo. Basta yun, kitang-kita namin yung viral video mo. Lagi raw siyang natatanong sa floor at nag-procedural question lang si Senadora Amy. Sa patong-patong na naging motion, pwede ang mag-point of order. Dati na ring naging majority floor leader si Senator Joel, na anak ni Jesus is Lord Church founder. Up! Praise the Lord! Muna. Ay, nako po, Lord. Ano ba tong mga tao na ito? No, nahahalata yung mga pagkatao nila. Brother Eddie Villanueva. Maging si Attorney Jesus Falsis nag-react din sa video. Sabi niya, sinusulsulan daw ni Villanueva si... Yun naman po talaga ang nakikita natin at pagkakaintindi ng taong bayan, mga bossing. Kaya kahit anong palusot, mahihirapan ho ito. Marcos para guluhin si Ontiveros. Depensa naman ni Villanueva. Clearly, malisyoso ang naging pagkalat ng video. Malisyoso. Siya yung nagsalita doon na. No, wala namang ibang interpretasyon. Doon sa video. Siya lang naman at siya yung nagsasalita at siya lang yung naririnig natin. Tapos inilabas lang. Nakalimutan ho siguro nila na, nako, baka mahulikam tayo, marinig tayo, pwede cellphone sa ganito, ganyan. Di ba? Siya yung nagsasalita doon Bakit ngayon parang isinisisi? Malisyoso nilabas nyo yung video ko Baka mapagalitan, no? Ay, bawal nyo na sa Senate yan. Hindi na pwedeng pumasok yan. At kung minority block naman ang may point of order, ganun din ang gagawin niya. Matapos ang mahabang debate nung araw na yun, saka dinesisyonan ni Senate President Jesus Escudero na kailangang mag-convene bilang impeachment court para mapagdesisyonan kung ano ang gagawin sa impeachment case ni VP Sara. Pero totoo, weak maging leader si Jesus Escudero. Mga kababayan, siya yung sumunod imbis na siya yung magpasunod, mga bossing. Sa iba po, no, sa ibang mga ganyan. Ito, no? Ito lang ang pag-uusapan natin dito. Dito tayo po-focus. Ito ang uunahin natin dito kasi ito yung pinaka gusto nating matapos, yung magsumpa. Pero dahil nga may strategy yung kampo ni Duterte doon sa Senado, mga kababayan, napapasunod si Chis Escudero. Bakit kaya gano'n, kasi baka kailangan ni Escudero yung boto ng Duterte Bloc para manatili po sa pagiging Senate
president. Di ho ba, mga kababayan? Ngayon, nasaan na? Naku, eto. O, dumito muna tayo. No? Since nabanggit ko na si Escudero, mga boss chief amo, sir, may ine-eba si Escudero tungkol do sa wage hike, mga kababayan. No? Kasi mga bossing, yan. Niyari, binanatan eh. Straight, nagpapadikta. Sabi ni Ma'am Lilia Paraiso Bawa, nagpapadikta si Escudero. No? Kailangan siguro sumunod, no? Kasi kailangan niya yung boto ng Duterte Block para manatili siya sa pagiging Senate President, mga kababayan Kaya sunod-sunuran na lang po. Rektahan pong sinabi ni Attorney Princess Abante, mga bossing, na pinatay ng Senado yung kagustuhan ng Kongreso na mabigyan po ng dagdag na 200 piso kada araw yung mga manggagawa po natin. Ano po? Sa Kongreso, sa madaling salita, ganito, sa Kongreso, gusto nilang, pinasa nila yung 200 piso para po sa manggagawa natin. Kung kukumputin mo po yan, kung ang manggagawa natin ay pumapasok po ng 25 araw sa isang buwan. Siyempre, may mga day off. Diba? 200 times 25 times 25, 5,000 po yan, mga bossing. Yung 5,000 yon, mga kababayan, sabihin na natin, ilagay na lang natin sa kuryente, sa kuryente, sa tubig, sa internet, baka may kasama pang isang sakong bigas. Kung 3,000 ang kuryente, kasi may sinasabi si Marcoleta na pag mababa sa 2,000, ililibre ng gobyerno. So, kinuwenta ko na lang po, 3,000 ang kuryente. Tubig, nasa magkano po? Kami sa Antipolo that time, 400, 500, may 1,500 pa. No? Kung sakali, meron pang bili ng ilang kilong bigas yan. 25, siguro mga 25 kilos. Pagpalagay na natin ganon. Diba? Malaking bagay ho yun. Ngayon, tinulugan daw po. Tinulugan ng Senado, mga kababayan. Kumbaga, take it or leave it, 100 lang ang gusto namin para sa manggagawang Pilipino. Ito, tatamaan dito yung mga DDS na mga manggagawa na halos sumasamba dito sa mga senador na to kasi daw, hinihinto